Nagsimula ang movie kay Elvira na nangangarap na mapakasalan siya na mayaman at gwapo na si Prinsipe Julian, kahit na pangit siya at isang mahirap lang, at pagkatapos mamatay ng kanyang ama ay napilitang maghanap ng matandang may pera ang kanyang ina na si Rebecca upang mabuhay sila nito, kaya't lumipat sila sa isang kaharian, kung saan ay mainit silang tinanggap ng maharlika na si Otto, at ang kaakit-akit at magandang anak na babae nito na si Agnes, at ilang sandali ay ikinasal na si Rebecca at Otto. Ngunit pagkahiwa ng cake ay biglang hinagisan ni Otto ng cake sa mukha si Elvira, ngunit sa halip na magalit ay nagtatawa lang silang lahat, at pagkatapos ay biglang dumura ng dugo at bumagsak sa lamesa si Otto at namatay, kaya't sobrang nalungkot si Agnes sa pagkamatay ng kanyang ama. Kinabukasan upang madamayan ay dinalan siya ng isang tasa ng chocolate ni Elvira, ngunit nagalit lang sa kanya si Agnes at sinabi nito na kung hindi lang sa pera ng ina mo ay hindi ko kayo patitirahin dito, kaya't laking gulat ni Elvira sa narinig at agad niyang sinabi sa kanyang ina na wala naman palang pera ang pamilya ni Otto, ngunit huli na ang lahat dahil nailit na din ang kanilang lupa, kaya't nawalan na ng pag-asa si Rebecca, dahil wala ng mayamang lalaki ang magkakagusto pa sa kanya na isang mahirap, balo at may dalawang anak. Ako na lang mag-aasawa mama, anak, walang magkakagusto sa'yo dahil pangit ka at hindi naman pwede ang kapatid mo dahil bata pa iyon, kaya't nasaktan si Elvira sa pagtingin niya ng kanyang muka sa salamin, samantala ay sinabi ni Agnes sa kanyang namatay na ina, na mama, wag mo akong pababayaan, at isang araw ay dumating ang isang imbitasyon na mula sa kastilyo, at magpapaparty pala ang hari at si Prince Julian para sa lahat ng mga maharlikang babaeng birhen, at pareho silang naimbitahan ng palasyo, at dito na nagsimula ang kompetensya ng dalawa para kay Prince Julian at sa corona, dahil desperado na kaya't kumuha na ng kahinahinalang doktor si Rebecca upang mapaganda si Elvira, at ang unang tinanggal ng doktor ay ang brace ni Elvira, at pagkatapos ay pumili na si Rebecca ng gusto niyang hugis ng ilong sa brochure, kaya't biglang pinukpok na ng doktor ang buto ng ilong ni Elvira, ngunit kahit na magsisigaw na sa sobrang sakit si Elvira ay parang wala lang pakialam sa kanya ang lahat, maliban kay Alma na takot, at upang gumaling ay kinakailangan ni Elvira na maglagay ng brass contraption sa kanyang muka, at hindi pa din dito nagtatapos ang kanyang transformation, at ipinadala na sila ni Agnes sa isang finest etiquette school, at dito ay matututunan nila kung papaano sila kumilos bilang isang tunay na babaeng maharlika. At sa unang araw ng kanilang klase ay pinapunte siya sa likuran ng kanilang teacher na makita nito ang kakaibang bagay na nasa kanyang ilong, upang maisama siya sa mga pangit, kaya't wala na siyang magawa kundi ang panuurin na lang ang kagandahan ni Agnes sa harapan, at sa bahay ay sa piliton siyang pinag-diet ni Rebecca kaya't hindi na siya makapagreklamo sa hinihigop niyang lemon water. Pagkatapos ay nakiusap si Agnes kay Rebecca na ilibing na ang kanyang ama dahil nabubulok na ito sa kwarto, ngunit sinabi ni Rebecca na pagkatapos na lang mapakasalan ni Elvira ang prinsipe, dahil makapaghihintay naman ang ama mong patay, bulok na ang ama ko at mas inuuna mo pa ang pagpapaopera at pagbili ng mamahaling damit ng anak mo, bigyan mo na lang ng mga damit na maisusuot si Elvira at Alma sa party. Kaya't nang magalit si Agnes ay nagpunta na lang siya sa nilalangaw niyang ama sa kwarto, pagkaraan ng ilang araw ay laking gulat ni Elvira dahil isa siya sa mga napili kahit na pangit siya, pagkatapos ay sinabi ng kanilang teacher na talented ka naman pero sayang lang din iyan dahil dyan sa pagmumukha mo, alam mo ayoko naman talaga sayo, at pasalamat ka dahil binayaran ako ng mama mo, at dahil panakaw na kinukuha ni Elvira ang mga pagkain kaya't hindi na nagkakasya sa kanya ang mga damit, at sa eskwelahan ay sinabi niya sa kanyang pangalawang teacher na walang magkakagusto sa kanya dahil pangit siya. Mali ka dyan, at alam mo ba na mas magugustuhan ka ng prinsipe kung sino at ano ka talaga, oo pangit ka at wala kang halaga, pero wag mong babaguhin ang panloob mong kagandahan. Pagkatapos ay binigyan siya nito ng isang maliit na regalo, at sinabi na ang pinakamahalaga ay kung ano ang nasa kalooban mo, at habang papauwi ay sinabi niya kay Alma na mangako ka na isisikreto mo lang ang sasabihin ko sa'yo, at nang tumango si Alma ay inamin na niya dito na binigyan siya ng kanyang teacher ng regalo na itlog ng tapeworm, at ang balak niya ay lunukin ito upang makain niya ang lahat ng gusto niya nang hindi tumataba, dahil ang tapeworm ang sisip-sip ng mga pagkain. Kaya't laking gulat ni Alma at sinabi nito sa kanya na baka magkasakit ka dyan, ito na lang ang tangi kong paraan upang gumanda at pumayat, at kapag pinakasalan na ako ng prinsipe ay iinom na ako ng pangontra, may sira ka na ba at sunod ka ng sunod kay mama, at pagkatapos ay iniwan na siya nito, samantala ay sinabi ni Agnes sa kanyang boyfriend na kanilang servant na si Isaac na kailangan niyang magpakasal sa prinsipe,
at sa kagubatan ay inilunok na ni Elvira ang itlog ng tapeworm, at pagkatapos ay nakita niya na umiihi si Prince Julian at nakita din siya nito, at sinabi ng mga kaibigan ng prinsipe na baka gusto niyang gamitin ang nasa ilong niya dyan sa Junjunmu, hindi ako makakapayag na mahawakan ako ng isang babaeng katulad niya, ngunit sa halip na masaktan ay mas lalo pang nahumaling si Elvira sa prinsipe, at pag-uwi niya kinagabihan ay nahuli niya na nakikipagbembangan si Agnes kay Isaac, pagkatapos ay agad niya itong isinumbong sa kanyang ina, kaya't nagalit si Rebecca at ginawa nilang katulong si Agnes. Makalipas ng ilang araw ay tinanggal na ni Rebecca ang bra sa ilong ni Elvira, at makikita na gumanda na ang ilong nito, at dahil nadaig pa din siya ng ganda ni Agnes kaya't nagpa-implant siya ng mahabang pilik mata sa kanyang doktor, at makikitang itinatahi sa kanyang mata ang bawat piraso ng pilik mata, at nilagyan siya ng piring sa kanyang mga mata ng ilang araw. Kinagabihan habang natutulog ay biglang nagutom ang tapeworm sa kanyang tiyan, kaya't agad niyang tinanggal ang takip sa kanyang mata at nagpunta sa kusina, at nagising si Agnes nang dahil sa kanyang ingay, at sa halip na pagtawanan ay tinulungan siya nitong makakain. Kinabukasan dahil maganda na ay ginawa na siyang lead sa sayaw ng kanilang teacher, at tuwang-tuwa si Elvira dahil nakuha na niya ang lahat, ang role, ang prinsipe at ang kumain ng malaya, ngunit isang gabi ay nakita niya na nalagas ang kanyang buhok, pagkatapos ay dumating na ang pinatahing mamahaling gown ni Rebecca para sa kanya, at hangang-hanga siya sa sobrang ganda nito, at nagpatulong siya kay Agnes upang maisuot ang gown, at pagkasuot ng gown ay nakita ni Rebecca ang nalalagas niyang buhok, kaya't binigyan nila si Elvira ng isang wig upang maitago ito, samantala dahil gustong makapunta ni Agnes sa ball ay kinuha niya ang kanyang lumang gown. Ngunit nahuli naman siya ni Elvira at pinagpupunit nito ang kanyang gown upang hindi siya maka-attend, at dahil sa sama ng loob ay nakatulog si Agnes sa tabi ng kanyang ama na uhod, ngunit biglang nagpakita ang kaluluwa ng kanyang ina at ginamit nito ang mga uhod upang mabuo ulit ang kanyang gown, at pinalaki nito ang sapatos niya nung bata pa siya, at sinabi nito na hindi ka na nila makikilala sa party, at magiging isang kalabasan na ulit ang sasakyan mong karwahe sa pagsapit ng 12:00. Kinagabihan ay pumasok ng nagliliwanag si Elvira sa party habang suot ang kanyang bagong gown at wig, at sa pagpapakilala sa kanila ay sinasabi ang kanilang mga pangalan, edad at kanilang mga height, at nang siya na ang tatawagin ay sinabi sa kanya ni Rebecca na maging masunurin ka na para kang isang tutang aso, at nang makita siya ni Prince Julian ay nabighani na ito sa kanya at dahil na din sa kanyang malulusog na papaya, at agad siyang nilapitan nito upang maisayaw. Kaya tuwang-tuwa siya dahil siya ang unang pinili nito, ngunit biglang dumating ang isang misteryosong babae na nakasuot ng isang napakagandang gown, at makikitang agad na dinaig nito ang kagandahan ni Elvira, kaya't agad ding nabihag nito si Prince Julian, at dahil sa sobrang galit, selos at kalungkutan ay nakaramdam siya ng sobrang sakit, at pagkalayas niya ay makikitang naisuka niya ang mga itlog ng tapeworm, at nang makita siya ni Rebecca ay sinampal siya nito at pinabalik ulit upang makipagsayaw sa mga lalaki, pagkatapos ay nakita niya na si Agnes pala ang babaeng isinayaw ng prinsipe, at bago pa man siya makapag-react ay nag-12:00 na, at sa biglaang pag-alis ni Agnes ay in-announce ng prinsipe na pakakasalan ko kung kanino magkakasya ang sapatos na ito. At pagkauwi ay masamang-masama ang loob ni Elvira, ngunit hindi pa din siya sumusuko, at inatake niya ng kutsilyo si Agnes upang makuha niya ang kapares ng sapatos, ngunit biglang dumating si Rebecca kasama ang isang lalaki sa party, kaya't iniwan na ni Agnes ang sapatos kay Elvira at nagtatakbo, at sinabi ni Rebecca sa kanya na pinalampas muna ang pagkakataon mo at matulog ka na lang, at habang nakikipagbembangan ang ina sa lalaki ay makikitang pilit na pinagkakasya ni Elvira ang sapatos sa kanyang malaking paa, pagkatapos ay nakaisip siya ng isang nakakatakot na paraan, at kinuha niya ang isang gulok at itinuntong niya ang kanyang isang paa sa isang bangko, at pagkatapos ay bigla niyang tinaga ang kanyang kanang paa, at dumating si Alma nang marinig nito ang kanyang malakas na pagsigaw, at dumating din doon si Rebecca, at ang mas masama pa dito ay nalaman ni Rebecca na kanan pala ang naputol ni Elvira ng kanyang paa, dahil kaliwa palang sapatos ang naiwan sa prinsipe, kaya't pagkapainom ng sedative ni Rebecca ay tinaga na niya ang kaliwang paa ni Elvira upang magpantay na, at sa panaginip ay nakita ni Elvira na dumating na ang prinsipe at nagkasya na sa kanya ang sapatos ni Agnes, kaya't pinakasalan na siya nito. Kinabukasan ng magising ay narinig niya ang trumpeta at dumating na talaga doon ang prinsipe. Kaya agad siyang bumangon upang makita siya ng prinsipe, at dahil sa mga sugat sa kanyang mga paa ay bumagsak siya sa sahig at nabasag ang kanyang isang ngipin, at pagkatapos ay dumalsdas siya sa hagdan kaya't nabali ang kanyang ilong, at pagkarating niya sa pinto ay huli na, dahil naunahan na siya ni Agnes at inannounce na ng prinsipe na natagpuan na niya ang kanyang prinsesa. Kinaya ni Elvira ang lahat ng mga sakit, ang mga pamamahiya at mga pagsasakripisyo ng dahil lang sa wala, at nawasak ang kanyang mga pangarap ng ganun lang kadali, at nakita siya ni Alma na wasak
wasak na at sinabi nito na tama na at kailangan na nating lumayas, ngunit kailangan munang inumin ni Elvira ang antidote upang maalis na ang tapeworm sa kanyang tiyan, at makikitang hinila na ni Alma ang napakahabang tapeworm sa bibig ni Elvira, at bago umalis ay kumuha muna si Alma ng ilang mahahalagang mga bagay, at wala nang pakialam si Rebecca sa kanila dahil nakakuha na ito ng bagong asawa na may pera, at sa huli ay isinakay na niya si Elvira sa isang kabayo at nilayasan na nila ang kanilang ina. Minsan ang pagtupad sa ating mga pangarap ay maaaring magdulot sa atin ng kapahamakan, at wag nating kalilimutan na ang pinakamahalaga ay kung ano ang nasa iyong kalooban at ang tunay na ikaw. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.